this is Naiya at 11 p.m. So there's an information here, and here there's a currency exchange, and this is the travel tax area of Naiya Terminal 1. So ayan, mga passengers. So may mga flights naman papunta doon. And these are the check-in counters. May mga ATMs. Ayan. So mamaya pang flight natin, 5:20 p.m. Very straightforward lang ang Naiya Terminal 1. Ito sa Palto eh. Guys, may weighing scale dito. Tapos sa area na to, nandun yung mga charging station ng Smart at Globe. Sa area na to, merong water station. And then, the weighing scale. Tapos kung magpaparap na flight ka. Ito lang dala ko guys, backpacker, 10 kilos, tapos ito 4 kilos, 3 kilos, tapos si Vietnam Airlines naman generous sa baggage allowance, 23 kilos yung check-in baggage ko, tapos 10 kilos na hand carry. That's all. 2 a.m. nag-start ang check-in counters. Hi guys, we're done sa immigration mga 3 a.m. So parang 2 a.m. nag-start yung check-in. Then natapos ako sa immigration sa security check 3 a.m. So nandito ako ngayon sa pre-departure. Wala pa ako sa boarding gate ko kasi nag-charge ako ng aking mga gadgets. So, ayun. Later na ulit, guys. Alright, guys. I'm going now to my boarding gate, which is gate 5. Boarding 4:30. So, this is the LOPA of Vietnam Airlines. This is the, I think, layout of passengers. Finally, I'm back in Hanoi after 13 years. My last visit here just last 2012. Yeah, and now finally back, but I'm just using, utilize ko lang si Hanoi as my layover because I'm going to Laos, Vientiane. So now we're looking for the transfer. Yep. Looking for the transfer, and that's the airport. Okay, so
Punta na tayo sa transfer natin. Going to Laos. Hi guys, katatapos ko lang sa security check from my transfer desk. Security muna, dadaan uli. Tapos ito, papunta na tayo sa gate 29, which is yung gate ko papuntang Laos sa Vientiane. So, napansin ko kasi di ba nga 2012 yung pinakahuli kong lapag dito sa Hanoi. Bagong airport na tong ginagamit nila ngayon. Kasi yung dating airport 2012 pa yun. Siyempre luma na yun. Kaya ito, pupunta na tayo sa ayan. Yan na yun. 29. 20 to 29. Going to mamaya pa naman 9:30 yung ano natin flight. Later 9:30 pa naman yung flight natin. Going to to Vientiane. So pero doon na tayo magstay sa sa gate malapit kasi wala rin man akong dong. Well, pwede naman siguro tumanggap ng mga card dito, yung mga food. Pero ito na pala 29 no. Dito ako pupunta. Ito na yung gate ko. So, ito na tayo. Hi guys, nandito na tayo sa gate 29. Mamaya pa naman 9:30 yung flight ko. So, papuntang Laos. Dito tayo sa Hanoi Noi Bai International Airport. Well, ginamit ko lang yung Hanoi Airport for my layover. So, ganun din yung pabalik. Kasi ang ruta natin is Manila to Hanoi, Hanoi to Vientiane. Then, pauwi naman, Luang Prabang to Hanoi. Then, Hanoi to Manila. So, bakit nga ba Laos? Kasi, yung Laos, ina-unlock na natin yung pang-8 na Southeast Asian country na napuntahan natin. Kasi diba, tayong mga Pilipino, diba, pag once na makapag-travel abroad, gusto natin nangungulekta ng stamps mga bansa. So, itong Laos, bale, ilan na lang yung mga bansa na Southeast Asian countries na hindi natin napupuntahan. Kasi yung mga napuntahan natin mga early backpacking years ng 2011 hanggang 2014, ang mga naiwan nila na bansa na hindi natin napuntahan sa Southeast Asia ay yung Myanmar. Syempre, they're a state of war ngayon, so hindi pa masyadong safe pumunta doon. Pangalawa, yung Timor-Leste. So, baby country pa yon, hindi pa natin alam kung anong meron doon. Pangatlo, yung Brunei. Brunei, meron na kaming chance na makapunta doon noong 2012 nung nasa Kota Kinabalu kami. Pero syempre, tinamaan ng katamaran. So, ito, yung Brunei, susunod na natin siguro yan. At syempre, itong Laos. Itong Laos na to, hindi namin nadamay ito nung nagpabebe kami na Indochina tour nung nag-Vietnam, Ho Chi Minh, tapos Siem Reap, Cambodia, tapos Bangkok, Thailand. Kasi kulang kami sa oras. Tsaka nung mga panahon na yon, mga 2012, napakahirap ng access papunta dito sa Laos ng time na yun. Kailangan mo lang mag-bus na sobrang parang 24 hours. Pati rin naman hanggang ngayon. Meron pa rin ganun. Tapos, pero syempre, nadagdagan na naman ng mga means of transport papuntang Laos. So, ito, sabi ko, green up ko ng opportunity na puntahan si Laos bago pa tayo pumunta sa mga iba't ibang mga bansa. Okay? Yun lang. Guys, boarding na tayo. Papuntang Laos, Vientiane. To be specific, oras 9:05 here in Hanoi, Vietnam. This is the LOPA of Vietnam Airlines, business class, the economy. Hanoi to Vientiane, Laos. Please allocate your seat, stow your handbags, and hello. Finally, we're here in Laos. Sabay di Laos. This is Wat Phai International Airport in Vientiane.
Guys, nagpapalit ako ng 220 USD at ito ang money nila. At ako is milyonaryo ulit dito sa Lao. It's 4,700,000. Guys, dito ako nagpapalit kasi maraming pumipila dito ng mga foreigner din nagpapalit compared din sa isa. Pero okay naman. Dito ako bumili guys ng SIM card, 100,000 kip lang. Welcome to Vientiane Huatay International Airport. Dito sa area na to yung ano ko, in ko. So lakad ka lang dyan. Parang may mga nakikita akong mga paggabi oh. Itong mga maliliit na to. Tapos ito mga renta scooter yata to, ng in ko. Ito yung dito ako mag-stay, Bar 1920S. So okay naman siya. Maraming mga foreigner. 2 o'clock pa yung ano eh, yung check-in time. So doon muna ako sa kanilang rest area. Guys, nandito lang ako malapit sa hotel. Mag-check-in muna. Deposit ko muna yung baggage ko. Tapos ito, kakain na ako ng noodles. Do you have Pepsi? Pepsi? 1. Ito yung order ko, noodles. Kaya ito muna, kain muna tayo. Gutom na ako, tsaka gusto ko na matulog muna. Wala pa akong tulog. Hindi ako marunong mag-chopsticks. Merong ganito. Ito. Chow-yong daw. May mga meat. Ano? Kasi nagugutom na ako. Kain na. Hindi naman ako nagpili. Hindi ko alam kung yan. Guys, na-survive natin yung first meal natin dito sa Lao. Dito tayo kumain sa noodle shop na to. Tapos okay naman. Malaking servings, masarap. Tapos mamaya maglalakad ako doon pag mamayang gabi. Tapos dito na yung in ko eh. Yan. So pahinga muna tayo. Wala pa akong magandang tulog. So balik muna tayo sa hotel.
Okay naman. Alright, they have this cafe here. Very simple cafe, aesthetic. And there's the reception. And going up there is a coffee living room. And they're going now to the rooms which are located there. Okay guys, kape-kape muna tayo, pahinga. Tingnan nyo. Ito yung complimentary na coffee. Free voucher. Tapos nag-order na ako ng 14 rupees. Ano pinag-aaralan natin yung map convention. Kasi bukas natin ito. Ngayon chill lang tayo kasi chill lang tayo kasi pagod na pagod ako sa travel. Kagabi pa, wala akong tulog. Tapos sa plane, hindi kami makatulog ng maayos, diba? So, chill lang tayo. Ayan. Hi guys, ito naglalakad tayo from our hotel. Hanapin natin yung pinakauna nating stop dahil wala na masyadong araw. 4:46 PM na dito sa Wentian sa Lao. So, ito. Gusto ko yung nakakita ng flag ng Lao. Ayan o. Flag din ng Lao. Tsaka ng I think that's communist flag. Diba? Pero okay lang. So dito tayo liliko. Pangatlong kanto. Ang hanapin natin is yung yung Tat Dome, yung Black Stupa. So dito kanina gusto ko sana dito kumain pero wala kasing picture tsaka may presyo pero kaya doon na kumain sa kabila. So may traffic din pala sa kanila dito kahit maliit lang silang city. So
Tuk-tuk. Traffic yun, eh. Okay, maya na uli. Look guys, they have this brand, no? Sado. Then mango. Just to the right. Yes, it is. Just walk. Bukas natin ito todo yung Venetian tour natin kasi chill lang tayo ngayon, masyadong pagod. Wala akong masyadong tulog. Ang aga ko sa airport kagabi. Yung plug talaga naman. Mabuti left hand drive sila dito katulad ng sa atin. Hindi tayo mahirapang mag-adjust sa pagtingin ng pagtatawid. This is the Lao National Culture Hall. Ganda. Magpapapicture tayo. Parang diba? Against the light. Pero okay na rin. Nakita natin. When old meets new. Okay, so may mga progress din talaga sa bansa na to. And hopefully soon nakasabay na siya sa mga brothers niyang Southeast Asian countries, diba? Na progressive. Still hope kay Lao. Na maging okay. So yan. Lakad-lakad lang. Marami rin mga turista dito eh. Karamihan na nandito sa Lao, puro puti. Ni-embrace nila yung kasimplihan nung bansa. Parang ako rin eh. Hinahanap ko yung simple. Pero meron namang Swensen's, Texas Chicken. Hindi naman sila nahuhuli din talaga. So ito Lao Plaza Hotel. So malapit na tayo dun sa ating itinerary. First itinerary spot, yung Black Stupa. Guys, sinusundan ko lang yung mapa na binigay sa atin ng ating front desk receptionist, Lao Plaza Hotel. Meron sila mga charging ng EV station. So hindi sila nagpapahuli. Hindi nagpapahuli yung Lao. Ayun yung Big C. Sikat daw to sa Thailand. It's a convenience store. Ganda ng building, no? French inspired talaga.
Nandito pa rin talaga yung pagka-French ng Lao. Yeah, they were colonized naman ng French din. Guys, kasi-check ko lang ng map. Tapos, ito na yung nakita ko, yung ating pinaka-first tour spot dito sa Vientiane. Ayan, beauty salon. Hindi, ayun. Si Black Stupa. So, gusto kong mabasa talaga yung story nito. May story daw tong Black Stupa mo. So, ang ganda niya. Yung ruins, hindi pa rin siya na sira. Which is, ayun siya. Hello! So, bantay lang tayo sa mga tatawid kasi may mga tatawid pa rin. So, meron ditong magandang restaurant, Lao Food, yung inaano. So yan, wala pa naman ito. Look, ito mga restaurants, Cafe Tam, Dat Tam. So yan, so itong paligid ni Black Stupa. So hi to Black Stupa. Hello there. So tawid tayo guys. Saan ba yung tawid? Okay, tawid tayo papunta kay Black Stupa. So kita nyo dito, ganda nyo. May mga offerings pa rin. Yes. Look. For Black Stupa. So, cute. Look. Naniniwala pa rin talaga sila na there's something Stupa. May lumapit sa akin doggy dito sa Black Stupa. Kasi nagsiset up ako ng camera. Lumapit siya sa akin. Okay naman siya, friendly. Hello there, Subaydi. Subaydi. So, yung Black Stupa. So, I'm setting up. Against the light. There's the Black Stupa behind me. Black Stupa. And with the doggy still here. Guys, this is a cafe pala. Dito tayo sa sikat na Mini Big C na convenience store. Kaya gusto ko lang talaga pumasok dito para bumili ng beer Lao. Gusto ko tikman yung beer nila. So, try natin. Kano? Alright guys, I'm going to buy, of course, water. Kailangan natin ng water. Hindi natin lang magkano to. Tapos hinahanap ko yung beer Lao. I found it. Beer Lao 15,500. Then there's an 18,500. This bigger one is 25,500. So ayaw ko naman na ito kasi bubukas-bukas pa tayo ng mga
water. So, we're tayo sa beer daw. Premier large beer. Ito, 14,500. Yun talaga yung pinunta dito na sa Lao. Uminom ng beer. Inom na tayo ng isa lang muna. Try lang natin. Binili ko yung water ng malaki at saka yung beer Lao. 20,000 kip. May mga ATMs naman sila guys. Along the road. In front of Lao Plaza Hotel. Mabilis yung mga sasakyan nila. Yung mga ganito din yung mga stores guys, na maliliit. So, tingnan mo, matraffic na siya. Ang cute na itong taxi na to. Yung sinasabi ko sa inyo guys, parang altar. They have altar for prosperity, I think. Yeah. I think nandito na tayo malapit sa may night market. Ito ba yung kanto na yun? Ito ko yun. Traffic. Guys, kung magpapapalit kayo, meron dito yung Phongsavan Bank ng Money Exchange. Tsaka dun banda, meron ng STB Bank na yun yung nandun sa airport din eh. Nagpapalit ako sa Phongsavan Bank. So, I think, traffic. Sabi airport, 4 kilometers. Tuk-tuk. Ayun yung kokok ko. Yun yung kokok. Para siyang, ayun o. Yung orange na yun. Yun o, kokok. Kokok. Saka yung, tatakpan nito. Mula doon sa kanto na yun guys, tapos hanapin itong Vention Capital Trading, Vention Luxury Hotel, tsaka yung Phongsavan Bank. Nandito na yung night market, food market. Yan o. Pag dinadiretso nyo yan, isisimula na dito yung mga food market. Pero alam ko meron pa rin night market malapit dun sa river. Pero siguro gagawin na natin yun sa bukas na ng gabi. So meron dito. Ayan. Meron pang temple dun sa likod ng night market. So beautiful. So ito yung mga food. So these are focusing on food night market. Yan, di ba? Ayan siya. Ito yung nakikita ko lang sa vlog. Tapos nandito na ako ngayon. Ako nagtutour sa inyo guys. So ito yung start. Hindi ko alam kung ano to. Tapos meron dito barbecue, steak pork. Oh wow. Oh, meron ganito. Ano yan? Michi. Corn sausage. Laki. 25,000 cute. So, mga 60 pesos. Tapos ito, kapjay, pad thai, meron buns. So, mga Korean food. And we have desserts. And bento. So,ไม่รู้เหมือนกัน milk. Siguro local cuisine nito. Ayun sa atin. Parang karinderya. Drinks. Medyo careful tayo sa drinks. Mahina yung natin yan. Tolerance. Mas nangyari sa atin sa Taiwan. Takoyaki. And they have this
Ayan, mga shells. Potato ball. Kaya ito masarap po. เราเขากลุ่มน้ำเราเขานะเมื่อกี้เราคิดาวางอีโดเกี่ยวโอนมา sausages. And they're very โอ้โหก็คิดาหัว known for sausages. So seafoods. Hindi ko alam yan. Basta pagkain. Sunset. Nag-uulisa tayo kanina eh. Tapos, so, para siyang ano, lumpia sa atin. Toge. May blood ng ano, pork. Tapos meron silang mga skewers. Skewers pa tawag. Ayun yung meron silang sausage. Sarap. Hindi pa siya naging night market guys, pero mag-night market na kasi sunset na eh. So meron ditong toge. Toge talaga. Mag-toge ba? Alam mo kung toge yan. Lumpia. Tapos yan. Basta ako, meron akong beer. You know, pa-partira natin yung ito na natin kapag. Parang busog nga ako dito. Longganisa. Tapos, mga prutas. Ayun o, mangustin. Longgan yata. Eh, hindi. Ano ito? Cherry. Sesa. Ayan yan. So, parang sarap ng mga ito. So yan guys, hanapin nyo lang itong Red Bee, Hotel Blanc, so mga ano na to, mga landmarks na to. Yung Dao Saban Hotel, YKJ, type nyo sa Google, tapos yun, katapat nun, yung night market, food market pala. So tuloy-tuloy na natin ang ating pag-vlog. So parang mga lutuin pa tayo. Tapos mga prutas, durian, ay mga durian, pad thai, mixed food, prutas. Ito yung sa ano, gustong-gusto sa Japan. Parang gusto kainin yung sausage ko na nakita natin ng una. So ito siya. Okay naman. Kasi yung nakita ko dati sa mga vlog, sabi nila lang ako daw. Pero hindi naman, malinis. Malinis siya guys, malinis. Walang ano. Ayun. Sushi. Ito. Desserts. Yeah, ito guys, no? Parang i-keep, no? Dessert. Ito yung sikat na ano, diba? Sa Thailand. Ano dyan? Diba ito yun? Kasi yung talong, ang laki eh. Talong. Balot. Balot natin. Yun yung mga exotic foods. Yung gusto ko tikman guys. Laki yun. Sausage. 25 kip. 25,000 kips o mga 60 pesos. Try natin. So, pinili natin guys na spicy. Kasi ito, spicy. Spicy. Tapos, paduan pala ng ganyan. Ano? So, yun eh. Sarong yang ba? Here? Guys, pinakain ko yung binili natin na ito siya oh. Yan. Hotdog.
sausage ba? Hindi ko alam. Tapos, ganyan siya. Not spicy. Nakaready natin yung beer daw. Pare-pero. Wala siyang may kanin sa loob. Tignan mo. Diba? Kung tingnan mo siya, bakit may kanin? Kailangan natin yung mga halaman. Nandito lang ako sa stall na wala pang ano. Nakatayo lang ako dito. Dami food pero careful ako eh kasi baka kaya alam, kinakain lang natin yung parang feeling ko na alam ko. 25,000 kip, mga 60 pesos. Guys, hindi ko na napigilan, binuksan ko na yung beer. Yung Beerlao. Kasi may kinakain tayo na sausage eh. Parang masarap siyang partner ng beer. So ito siya. Yan. Sausage na parang may kanin. Partira natin ng Beerlao. Ang patanggal umay. Ba't ka pumunta ng Lao, Mike? Ba't ka pumunta ng Lao? Laos? Para dito. Para sa Beerlao. Yun lang. Yeah guys, kung gusto nyo ng food trip dito, yan. Tapos, meron pa rin dito. So, dugtong-dugtong pala tong street na to. So, kung sumbadansyan nyo, may Botana Pharmacy, then YKJ Pizza. Ito yung pinakamalapit na landmark. Ano Hotel. Yan, so Home Ideal, yan. Lumiko lang kayo dito sa kanto na to. Ayan na! So ako, ngayon, balik na ako sa hotel, maglalakad ako pa ganon. Tapos ito, minom ako ng Beerlao. Maghahanap pa ako ng isa pang convenience store kasi ubos na to para mamaya may inumin na ulit ako. Beerlao. Sarap. Ang daming massage dito guys, pero yung nga lang pang puro babae. Parang ito yung ano eh, yung sa Thailand, Thousand Road. Feeling ko, parang ganun yung vibes na. You know, ang daming mga massage doon. Ito yung parang Thousand Road tsaka Bubian Street ng Ho Chi Minh. Red Light District, aming massage places. Tapos may mga kainan naman. So ito yung mga mini parang convenience store. Tapos ito very red light district ang peg. Yan, so yan, mga massage. Yan, katulad yan. So puro babae kasi magmamassage. So Nayu massage. Meron din kaya dito ba? Charing massage. Yun. Yung ganun. Hinahanap natin. Charing massage. Maraming mga puti. Okay. Karamihan talaga dito sa Lao. Mga nandito, mga Caucasian. Mga puti. So, yan. Doon sa night market. Mga massage. Yung Walkman na hinahanap ko dati. Ito pala yung landmark na yung Walkman. Kasi yun, yung mga tindahan dito ng mga goods. Yan, mga prutas, dried mango, ayun o. Mapapasalubong.
Tapos, if you're into fruits, marami din man. Mga duhat. Duhat ba yun? Oo, duhat nga. Yan, tignan mo lang yung mga yan. D-Mart. Di ba ganyan tayo sa Adamol pala yun? Sa Boracay. Sorry na, D-Mart. Tapos dito may mga kainan din. Ayan. May lumpia. Ayan, may mga sausage na hindi pa luto. XQ. So, balik na tayo sa ating hotel. So, yun. Nakita nyo naman yung 1664 blank. Yan. Yun yung magiging landmark nyo, guys. Itong part na to. Pag dinerecho nyo doon, nandun yung night market. Tapos kung gusto nyo magpamassage sa mga muher dito sa part na to, sa kanto na yan. Tapos ito, pabalik na sa aking hotel. So, hindi tayo dadaan. Yung nakikita ko dati, Walkman. Kasi may nag-post ng vlog dati. Saan kaya yung Walkman na yun? Hinanap ko pa yun sa mapa eh. Kasi doon siya pumunta sa yun, sa night market. So may mga ganito, mga damit-damit. So yun na, diretso na talaga tayo sa ating hotel. Kasi gumagabi na at mag-isa lang tayo dito. Hindi natin nose line ng place. So hindi na siguro tayo kakain kasi tinatamad na ako kumain. Gusto ko nang matulog. Kudams. Okay, so may malaki silang Adidas store. Tapos traffic. Ito yung cute na taxi, oh. Ang cute. Guys, in front of my lodge, ito yun, oh, Bar 1920S hostel. Ang daming food stalls, diba? Hindi ka magugutom. Kaya kung ako sa inyo, guys, kung gusto nyo na naman ng hostel, dormitory type, dito kayo mag-stay. Puro puti kasama nyo dyan. So ito yung mga local food nyo, okay? Local cuisines. So ang dami. Parang merong laing style. Ito, meron din sa mga ganito. Look, mga laman loob. Tapos ito mga parang masarap eh, inihaw na baboy, yan. Pero wala makitang kanin. Gusto ko ng kanin. Yan o, parang may kanin dun. So yan ang lodge ko. Oh, sabi ko baka wala na akong food pag uwi ko ng ano. Kasi meron pa dito mga mga sari-sari store, parang ganun mo. So ito, hindi ko alam paano to. Ano nakabalik mo? Kanin ba yun? Mga ano to, parang halo-halo. Mga soul food, exotic food. Yun o. Yun guys, oh. Mga sari-sari stores din. Kasi ito, tignan nyo, ano kaya ito? No? Ang dami palang haba pala na ito. May mga inihaw, malaking inihaw. Ano ko na inihaw? Ito mga ito. Ano yan? Meron mga laman ito. Yang bó, thằng bên đây đưa. Oo, meron na naman akong beer. Parang may gusto ko ng partner ng beer. Kailangan partner ng beer. Pero hindi ko alam kasi yung mga pagkain eh. Nakakasyokot. Doon na tayo sa inihaw. Kung magkano yung inihaw na yon. Tapos yun yung lodge ko. 1926. Guys, kanina ang daming, ay nako, popogi. So ito naman tayo kung magkano to. Tapos yun, kainin natin. Subaydi.
ทุกอันอ่ะ85 How much is this? คือพร้อม85 10,000 full time 10? 10,000? Okay. Okay na, not bad. Kasi 20,000 is mga 60 pesos. Or 53 pesos. Okay na, 25 pesos. Okay na. Kakainin ka ng may naman, diba? Kasi dalawa. Okay na, no? Busog ka. Alright guys, nakabili tayo sa ating lodge at bumili ako isang beer pa uli. Ngayon, Beer Lao Gold. So, bumili rin tayo na itong sa tapat lang ng ating lodge. Ito. Welcome na ito. So, meron namang mga halaman na pwede kainin tsaka baboy. So, hindi natin kakainin yung mga taba. Siyempre, partner natin yun sa ating Beer Lao. So, ano yung una kinain? Pipino ba yun? Pipino. Aha. Baboy. Siyempre, kailangan muna natin picturean si Beer Lao. Tomador. Another Beer Lao Gold naman siya ngayon. Ha! Maya magdurog na tayo. 6:38. So sa Pilipinas 7:30 na. Ha? Ito yung dinner ko. Hindi ko kumain ng kanin. Wala rin makikita ng kanin. 10 lang pala to. 10,000 kip. Ano? 25 pesos. So, yan ito. Onion. Ewan yan. Tapos tabana. Doko tayo. Ito. Sili. Yung na. Lugi. Lugi tayo dun ha. Nagdinig pala natin 15,000 na puro laman na lang. Anyway, next time, marami pa tayong mga gagawing night market. Meron pa tayong Banggeng tsaka sa Luwag Praba. Bye! So ano masasabi ko sa Beer Lao Gold? Parang naman difference. Meron pa nga dun black eh. Ay, dark ba yun? Dark. Lalangin mo tayo papatulog. Ming Ming! Ito. Ming Ming! Sabay di. Kaya pinakain ko yung tabado sa Ming Ming. Nakaintindi kaya siya ng ano? Ng... Hindi ko alam kung nakakaintindi siya eh. Yun yung Ming Ming oh. Nasa Ming Ming. Diba? Kasi yung mga stalls oh, food stalls, katapat lang ng lodge. So, kain ko yung kahit yung Ming Ming yung ano. Kaya siya ng gulay. Oh. Ay hindi, gusto kong kaya ng gulay. Ay kinain niya. Dinala niya. Kuwala pa ng gulay yun. Yung mga ano, yung mga ibang guest. Kasi ako, doon ako pumubunte. Doon ang daan ko lagi pag ganon. Sila dito. Try nga natin bukas. So after this guys, 49 diba? Bukas ang tour natin, DIY lahat sa Benshan.
pupunta tayo ng Patuksay Monument. Tapos pwede daw lakarin papuntang Tatluwang. Pero try natin kung kaya. Tapos from there, tapos na tayo doon, babalik na tayo sa parang downtown area, which is dito yung Wat Sisakit, tsaka yung isang temple malapit sa Presidential Palace. So yun yung magiging itinerary natin tomorrow. Tapos the following day, which is 16, magti-train na tayo papuntang Bangbing umaga para magtatanong tayo doon kung merong nag-o-offer ng tour ng Abablaos, yung ballooning, yung hot air ballooning, kasi try natin yon. Tsaka ewan ko kung kakayanin ko yung Namsay viewpoint kasi takot ako sa heights hindi ko lang alam. Pero kung hindi, so i-cherish na natin yung stay natin sa Bangbing ng overnight, or pwede tayo mag boat cruise, meron naman silang offer na ganon, o kaya ayoko na mag-visit ng Lagoon kasi marami tayong lagoon sa Philippines. Then after that, 17 ng gabi, nandun na ako sa Luang Prabang. So lahat yun train. Nagbook ako ng train ng train rides ko sa 12 Go. Okay naman siya. Yung Vientiane to Bangbien ko, binayaran ko yun sa, nasa Pilipinas pa ako noon. Nung pagkalagpas ko ng immigration, binook ko na. Tapos nung nandito na ako sa na-receive ko na yung QR code. Nung nandito na ako sa Vientiane, saka ako nag-book ng Bangbien to Luang Prabang. Pero wala nang option ng GCash. Nawala na. So, nag-key na lang ako ng Visa card ko. Kasi noon sa GCash ko binayad. Okay. Visa, well, credit card or debit card, pwede naman. Well, actually, binayad ko GoTime the Visa. Okay naman, tinanggap. At na-receive ko na rin yung QR code nung aking train ticket going to, from Bangbien going to Luang Prabang. Kasi di ba nababasa ko, nagkakaubusan yun Hindi ka pwedeng mag-book ng same day. O kaya pag nandito ka na, gusto mo mag-book, ipapabook mo sa third party, which is yung mga travel agency. Dadali nila yung passport mo, parang pupunta sila sa train station, sila yung mag-book, parang ganon. Ayoko naman ganon, pahawa ko yung passport ko. So trinanay ko yung 12 Go, okay naman pala siya. So tingnan natin yung mga QR code na pinadala sa akin ng 12 Go sa email, na yun lang, i-scan lang naman ng mga attendant dun sa stations kung tatanggapin. At hopefully, siya natanggap. Okay guys, after that ng Birlao, akit tayo sa lodge, pasok na tayo sa lodge, tapos mag-freshen up na, tapos yun, pahinga na. Kasi wala pa tayo na masyadong po. Bye bye!